Okay, mapagpalang araw. So, meron tayong unit ngayon na Suzuki DA63 na engine. So, ang problema is nag-overheat yung makina. Check natin yung radiator, guys. Open natin yung hood. So, ayan. Ang radiator. Wala ng tubig. So, ito na titry natin, guys. So, tara, samahan niyo ako paano pag assemble ng pag-overhaul. So, let's go. Okay, nasa ating harapan ngayon ang buong parts na kalas-kalas na ito, guys. So malinis na itong mga mechanism niya. So outer internal na parts ng engine. So ang gagawin na natin ngayon is magkakabit-kabit na lang tayo, mag-assemble na lang tayo. Ito yung secondary niya sa pinaka-crankcase, guys. Yun ang magtatakip doon sa main journal. Kaya makikita nyo, meron siyang secondary. And then yung mga buong mechanism, ito na yung crankshaft main journal niya. So yung mga cylinder head bolt, so kompleto na yan. So ikakabit-kabit na lang natin yan, guys. So maliit lang naman ang makina ng DA63. Okay, so ayan yung block, makikita nyo yung block, tatlong cylinders lang yan, mga almost 1.8 engine ito, guys. Piston ring setup muna tayo, guys. Ikakabit natin yung sistema, lahat ng mechanism ng piston. Afterwards, so iunahin natin ikakabit is yung mechanism mismo ng kanyang main journal o yung crankshaft. So magkakabit kayo nito, guys, kailangan walang dumi o anumang mga bagay na sumasabit dyan sa loob. So kailangan mo nang punasan. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay ikakabit na natin yung magpapalit tayo ng main rod bearing. Kita nyo may tama siya. So kailangan bago lahat yun, guys. Kung magkakabit kayo ng mga main rod bearing, piston rod bearing, so kailangan bago yan. So nakabit na natin yung kanyang main journal. Next move naman is magkakabit tayo ng natawag na secondary sa crankcase. Yung pinakatakip niya, guys, sa main journal. Okay, so ito na sa kaliwa na to, yan yung secondary. So wala kang ibang ilalagay dyan, hindi ka pwede maglagay ng mga gasket, kundi yung secondary lang, tawag niyan, yung silicone gasket lang, guys. So para mag-akma yung takip mismo ng secondary main cap, okay, ng crankshaft, para yung clearance doon na hindi siya humigpit o hindi siya lumuwag. Okay, so tandaan niyo yan. So ikutin niyo muna yung crankshaft bago niyo hipitan ng bolt. So ang payo ko sa inyo, guys, kung magkabit kayo ng engine, kailangan may gamit talaga kayong oil. So after niyo makabit yung main crankshaft, ikakabit niyo na yung piston ring, may mechanism. Okay, so susunod din kakabit niyo dyan is kailangan may play. Okay, kung magkakabit kayo nito ng piston ring, kailangan marami siyang oil mismo sa piston canal, para once na pag in-start nyo yan, automatic yan, meron na siyang dulas. Hindi na kailangan magdepende pa sa oil pump na magkaroon siya ng oil, para ma-avoid natin yung mga scratches. Yun kasi nagiging cause ng problema once na nag-overhaul kayo, tapos hindi nyo napansin, guys, yung dumi sa loob. So kailangan na maiwasan yun. So maglalagay kayo ng piston ring, so kailangan kung maaari, kaya man ito ng isang tao, pero mas maganda dalawa kayo, para hindi sumabit doon sa main journal yung kanyang thread bolt, okay, sa kanyang connecting rod. So delikado, baka maggasgas yung yung crankshaft, so maging cause pa ng problema. So at least ma-perfect nyo yung trabaho nyo, mas malupit. Okay, so makita nyo, guys, ayan, dinadandahan na natin pag salpak yan, para sure ball talaga na walang sabit. Okay, so ganda na siya kasimple. So pagkatapos yan, kakabit mo na yung main cap bearing or connecting rod bearing pala, sorry. So ayan, kakabit na ni sir. So kailangan may marking din pala yan, guys. So bago mo ikabit, may marking yan, may kanal yan, may gatla yan. So kabilaan yan, may gatla. So kailangan di ka magmali yung pagkabit, sapagkat kung magkamali ka, may tendency na mag-overheat naman yun. Okay, so basic pointers yun. After that, ang higpit niyan, kailangan yung torque nito nasa mga almost mga 50 to 70. So depende, guys, sa bolt na nilalagay, especially sa main cap bolt. So kailangan alam nyo yung torque, tsaka alam nyo kung anong dapat ibigay na higpit dito, kasi kung hindi baka lumuwag siya, so magkakaroon ng problema. Pero mga estimate ko dito mga 50 to 70 lang ito, guys. So depende nga sa bolt kung ano yung laki. So saka nyo ihigpitan, kailangan alam nyo yung para hindi magkaroon ng problema sa loob once na umandar na yung makina, especially tumatakbo ng mas matulin na mga 100 o pang matagalang takbo, guys. So at least safe at wala kayong tindihin sa loob mismo ng mechanism ng engine. Okay, so kailangan meron kang torque range na ginagamit. So after natin makabit yung mechanism, guys, ng crankshaft main journal, so pwede mo nang i-ready yung mechanism ng crankcase. So merong cover yan, guys, na
naka-bolt. So before ka magkabit, kailangan asimbulin mo muna ng mabuti. Okay, so number 10 lang yung bolt nito, almost 4 na bolt para pinaka-sala doon, pinaka-cover doon sa main journal mechanism sa ilalim. Okay, so after natin ito ma-ready guys, so ang gagawin natin yung maghahanda na naman tayo sa ating cylinder head. So check natin yung cylinder head natin mechanism kung ano yung meron na naman doon para makita nyo yung basic pointers kung ano meron doon. Tara. So ngayon guys, ang ating cylinder head cylinder head mechanism, makikita nyo bago na, malinis na, bago na yung oil seal. So ready for kabit na lang. So check natin ilalim. So kung makikita nyo guys, yung ilalim mechanism nito, bago na rin yung setup ng kanyang valve set. So undergo na rin doon ng lapping system. So pati na reface na rin ito. So malinis na, so ready for salpak na lang ito guys. So dito ako ngayon sa machine shop, kinuha natin ito ngayon, chinek na natin, so para makabit na natin mechanism. So kung makita nyo talagang malinis na, so ready for assemble na lang siya. Okay, so balikan natin ito guys after mabuo na. So ayan na guys, nabuo na yung buong mechanism. Nakita nyo naman yung dual camshaft overhead. So mas malupit ito dahil valve lifter ang kanyang mechanism, kaya mas maganda yung engine ng DA64 guys, dahil dual yung camshaft niya overhead, tapos ano siya, naka valve lifter. So check natin guys yung mga basic pointers nito. May marking yan. So once na magtanggal kayo, so kailangan nyo nalagyan mo ng marking. May ano yan, may tanda para hindi magkabalik-baliktad yung pagkakakabit. Okay, so yan ang tatandaan nyo, basic pointers yan. So yan na yung head ni T6A. So bagong reface, bago na siyang linis, bago na siya lahat. Tapos dual cam siya. Para rin siyang ano, tawag yan, para rin siyang tawag nito. High-end siya, para siyang sa Ford tsaka sa Toyota. So dual. So yun lang yung mga basic tsaka pointers ng pag-atira ng mga cylinder head. Kita nyo na yung mga proseso. Okay, so almost tapos na tayo guys. So ikakabit na lang natin itong buong mechanism para dire-diretso na tayo. Okay, tara. Okay, so nakabit na natin yung cylinder head guys. Hindi natin na videoan, medyo na-busy tayo ng konti. So makikita nyo ngayon guys, naglalagay na tayo ng cylinder head bolt. So ang gagawin natin, ipa-fast forward lang natin para mas mabilis yung sistema ng pagkakayari. Okay, so tara, let's go.
Okay guys, almost na tayo guys. So ang gawin natin, check natin yung timing mechanism niya. So tara, let's go. So ito yung timing niya guys. 5 degrees. Yan, naka-timing na yung meron siyang marking. Ayan, tsaka ito. Ito yung intake, ito yung exhaust. So after natin na mag-timing guys, so diretso tayo maglalagay ng crankcase cover niya para dire-diretso na yung setup. Okay, so nilalagay na natin ng gasket all o sealant para doon sa ilalim ng crankcase. So, okay guys, so almost nasa 70% na yung buong mechanism na na-assemble natin. So nalagyan natin ng valve cover cap and then yung crankcase mechanism sa ilalim. So yung outer part na lang ng kanyang parts ang hindi pa nakakabit guys. So ang gagawin natin ito, ikakabit natin dandahan mismo doon sa loob ng engine, sa engine bay. So check natin guys yung paglalagyan natin. So tara. So dito natin ilalagay sa mismo sa pit, so may hukay sa ilalim guys para hindi tayo mahirapan. So hindi natin bubuuhin lahat pagkabit para mabilis na siya isalpak sa ilalim. So ayan yung lalagyan natin, yan yung unit niya. Okay, so samahan niyo ko, gabit natin dandahan yung buong mechanism. So tara, let's go. Ito siya guys, nakabit na natin yung engine. So hindi pa totally na natapos yung iba dahil meron tayo nakabit na part ng throttle body. Okay, so yun dito na part na intake side, then yung engine nakabit na natin. So check natin ilalim. Okay na, medyo na ayos na siya sa lalim. Ayan. Okay, ngayon padala natin guys yung engine. So tapos na tayo mag-overhaul. So check muna natin yung system kung wala bang naiwang mga sensor na hindi nakabit. So far okay naman lahat. So dito nakabit na rin yung kanyang throttle body assembly. So okay, nakabit na. So ngayon padala na natin. Okay, susi. Apak ng clutch. Yun. So cold start pa lang siya. Okay na. Andar na yung makina guys. Okay, so sa andar ng makina pa lang sa unang arangkada guys, maramdaman mo parang ano siya, parang may mga sabit. So kasi bago nga yung lahat ng buong mechanism at kanyang conrod, main rod, lahat ng pyesa. So under braking system pa yan. So andito tayo ngayon sa radiator. So check natin yung kanyang radiator cap, ang kanyang mismong bubbling system. So anong nangyari guys, makikita mo talaga meron pa mga bula yan na naglalabasan kasi nga kaka-start lang ng makina. So hindi pa siya na braking ng ilang oras o ilang minuto. So ang gagawin natin, i-undergo natin ang braking ng mga almost mga 30 to 1 hour. So after that, balikan natin to guys, papakiramdaman natin yung andar ng engine at yung cooling system niya, yung mismo yung coolant. Maglalagay na kami ng coolant na. So tatanggalin namin yung tubig and then magpapalit tayo ng coolant.
para yun ay pinaka-final natin guys. Malalaman natin kung kumusta yung tira natin, kung wala bang leaking mismo yung cylinder head gasket. So malalaman din namin ang konti guys after this. So makita nyo malakas yung flow ng kanyang tubig. So ibig sabihin maganda yung water pump, malakas yung bomba. So maganda yung flow sa loob mismo ng water cooling system niya. So yun ang pinaka-the best guys, kailangan maganda yung flow. So walang barado mismo sa loob ng radiator, kaya makikita mo yung pressure talagang malakas. Minsan nga naglililo yan guys pag walang water pump. So after that, check natin yung engine. Makina guys, 10 minutes. So far okay naman yung makina niya. Yung tunog, tahimik lang. So okay na yung andar ng engine guys. So matining na siya. So far okay na. Almost 30 to 40 minutes na namin na idle to. And then nag-change na rin kami ng cooling system, yung kanyang coolant. So makikita nyo sa radiator guys na kulay green ako. So coolant na yung nilagay natin. So wala ka makikita na mga bubbling. So ibig sabihin na okay yung ginawa nating tira. So ganun lang siya kasimple guys sa pagbirada ng unit. Medyo may idea kayo. So kailangan talaga nyo ng theory at saka konting experience. So much better talaga yung may alam guys. So yun lang. So hanggang dito lang guys. So shout out sa ating mga mekaniko, kapwa mekaniko, sa mga banggitang mekaniko, malulupit na mekaniko. So God bless sa inyo sir. Shout out sa inyo. At gayon sa lahat ng mga unit owner at yung mga follower natin, subscriber. So nasa almost 2,800 na subscriber na tayo guys. So maraming salamat sa inyo sa patuloy na walang sawang suporta. So God bless sa lahat ng viewers ko. So kahit hindi man kayo nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong po yung view. So hindi ako mag-asawa gumawa ng mga video guys sa mga basic pointers natin. So yun lang, please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.